sama natin sa ating pananalangin ang ari pasasalamat at natatanging kailingan ni na Dr. Robel Lobo at pamilya, Cecilia Rivera at pamilya, Bella Cruz at pamilya, Dr. Betsaida Banal at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Edgardo at Aida Punan at pamilya, Juliet Esmeralda at pamilya, Dr. Jun Mendoza at pamilya, Rene at David de Leon at pamilya, Melody R. de Belen at pamilya, Alicia Arcega Villafrusis at pamilya, Mila Di Colong at pamilya, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Celia Siling Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, KD ng EDB Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Pilarojo, Reverend Father Rubino Pensulit, Cesar Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan ni Dr. Mar at Marie Tolentino, Architect Bernard at Edna de Guzman, Lourdes Hilario at pamilya, Camille Lazaro Aquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Erwin at Suset Gonzalez at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Arman at Eli Aisma at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Pilihera at pamilya, Gabriel Moradas at pamilya, Amy Ferry Bimanalo at pamilya, Den G. Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Lumari at pamilya, Jim at Jonalyn Den, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante Eilabo at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Onaisia Katrina Monera at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Jaime at Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alat Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Abang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsupos pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni Cynthia Mendiola, Felicita Garcia, Kim Alcantara, Leticia Abe, Teodora Reyes, Christian Anthony Balilo, para sa kagalingan ni Ben Valerio, Ellen Ferrer, Samantha Osea, Marian Maravilla, Adora de Leon at pamilya, Sendong Perez, Richard Carico, Dennis Dio Campo, Nida at Daina Ambunan, Patricia Jane Trujillo, Bernard Rizal, Corazon Donato, Sigmund Bernabe, Leonardo, Rena Quirolle, Joan Perez, Quirino Cristobal, Lito Soriano, Paulo Talon, Fatima Dixie Vidal, Evaria G. Cruz, Jojit Santiago, Madeline Villanueva, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Alfredo, Maura, Procasio, Domingo, Alejandro, Jesus, Monsignor Jaime, Ceredonia, Eric, Roman, Susana, Maximina, Sofia, Peter, Father Mario, Viviana, Nicolas, Andres, Atanasia, Alejandro, Julita, Rodri, Father Reggie, Gil Nelson, Epifania, Nestor, Enriqueta, Roy, Rolando, Father Francisco, Sila, Frederick, Rufo, Maria Teresita, Brian Angelo, Justine, Felino, Father Roberto, Isabela, Raquel, Celia, Ima Concepcion, Maricel, Lucida, Romeo, Father Ireneo, Leticia, Dean, Marisa, Jose, Felisa, Monsignor Manny, Father Ricardo, Evelyn, Puloy, Flor, Jaime, Chedora, Pedro, Father Walt, Father Johan, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at mga lektor ng Diocese ng Malolos, pati ang mga doktor at frontliners na nabayapan at mga naging biktima rin ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalim ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaring magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ang madaming makapangyarihan, hinirang mo ang obispo si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang ng unlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging maliwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka na ni Jesucristo. Tumindig ka, ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman, may isang alagad na babae, ang pangalan ay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin pusa. Binubugo niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, sumarap siya sa mangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Lumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Dinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng inyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuminang magkikibuan ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at inubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagay. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus na nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap ito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito itatalikuran ng ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang anak ng tao sa dati ng kinaroroonan? Ang Espiritong nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagat nalastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakalulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malimbang loobin ito ng Ama. Mula noon ay marami sa Kanya mga alagalang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at may natitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin kung paano marami ang mga tumalikod sa ating Panginoon matapos ang kanyang pangangaral at kanyang pagsasalita na siya ang pagkain bumaba mula sa langit ng kanyang ibibigay sa kanyang mga alagad. Ang ibibigay niya sa lahat ng mga naghahanap sa kanya ay ang kanyang sariling laman at ang kanyang sariling dugo. Kaya nga po hindi ito malinaw doon sa ibang mga taong nakikinig sa kanya, sapagat ang akala ng mga tao ay talaga namang hahati-hatiin ng ating Panginoon ang kanyang katawan at yung mismong kanyang laman, yung mismong kanyang dugo na nasa kanyang katawan ang siya ibibigay niya at ipagkakaloob sa mga tao na nakikinig sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, mali ang kanilang pagkakaunawa, mali ang kanilang pagkakaintindi, sapagat darating ang panahon, iaalay ng Panginoon ang kanyang mismong sariling buhay at pagdating din ang panahon, itatatan niya ang sakramento ng Eucharistia na kung saan sa anyo ng tinapay at alak. Bagamat nananatili ang anyo nito, sumalit sa mga espiritual na pamamaraan, ipinagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon na kanyang muli ay inihandog para sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya nga sinasabi sa atin, hindi ito naging malinaw sa mga taong nakikinig sa Kanya noong kapanahonan niya. Hindi sapagat hindi magaling magpaliwanag ang ating Panginoon, kundi sapagat noong panahon na yun, hindi pa ito abot ng kaisipan ng mga tao noong araw. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, ang tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga natitira na mga alagad, kayo rin ba ay tatalikod sa akin? Kaya nga po ang sabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at inatitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos. Kaya nga po naniniwala ang mga alagad ng ating Panginoon na natitira sa mga sinasabi ng ating Panginoon, sapat na ang kanyang salita upang sila ay manampalataya. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang pinapakita sa ating unang pagbasa na kung saan makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon at pinagkalooban niya ng kapangyarihan itong si San Pedro at ang kanyang mga alagad na mangaral ng mabuting balita sa kanyang pangalan at hindi naman ay gumawa ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung paano ng ating Panginoon sa isang salita lamang, sa isang paghipo lamang, binubuhay niya ang mga patay, kaya hindi naman itong si San Pedro at ang kanyang mga kasama sapagat pinagkalooban sila ng kapangyarihan na nagmumula mula sa ating Panginoon. Kaya kasi naman sa pangalan ng Panginoon ay nakabubuhay ng mga patay, nakapagpapagaling ng mga may sakit at hindi naman sila rin ay nakapangangaral ng epektibo ng mabisa sa mga taong nakikinig sa kanila. Kaya nga po sinasabi sa atin, makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon, sapagat isang salita lamang nagkakaroon ng katuparan ang kanyang sinasabi. Sa isang salita lamang, nagkakaroon ng kaliwanagan ang mga tao sa kanyang paligid sa kanilang pananampalataya. Maliban lamang sa mga taong matigas ang kanilang kalooban at sarado ang kanilang isipan. Kaya nga po makapangyarihan ang ating Panginoon, sapagat kahit sa isang salita lamang, nagagawa niya ang tinabaga mga imposible. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon.
makapangyarihan ng salita, kaya nga dapat ginagamit natin ayon sa kabutihan, ginagamit natin ayon sa pangako, ayon sa ating misyon na tayo maging tagapangaral ng mabuting balita, kagaya ng mga naunang mga apostol. Kaya nga po sa ating pagsalita, kinakailangan maging maingat din tayo sapagkat ang ating salita o pwedeng makabuo o pwedeng makasira o pwedeng makamatay o kaya naman ay magbigay ng inspirasyon para sa ating kapwa. Kaya isipin natin, yung mga salita ng mga apostol, yung salita ng ating Panginoon ay mga salita na nagbibigay buhay sapagkat ang ating Panginoon ang siyang nagligtas sa ating mula sa kamatayan, bunga ng ating pagkakasala. Ang kamatayan na ito ay ang dulot ng ating pagtalikod sa ating Panginoon. Ang pinagmulan nito ay ang kasalanan ng ating pagsuway sa ating Panginoon. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay mabuti sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kaya nga po kapag tayo nagsasalita, ito rin ang dapat na maging malinaw sa atin, na tayo rin ay maging maingat sa pagbibitaw ng ating salita para sa ating kapwa. Nang sa gayon, maakay natin sila hindi sa pagkakasala, kundi maakay natin sila patungo sa kabutihan. Kaya maisipin natin mga kapatid, kahit ang demonyo gumagamit ng salita pero hindi para bumuo, kundi para sumira, hindi para bumuhay, kundi para magdulot ng kamatayan. Kaya alam natin mga kapatid noong araw na kung saan nung tinukso ng Diablo ang mga unang tao, ano ang kanyang sinabi? Kapag kinain ninyo ang ipinagbabawal na bunga nito, magiging Diyos din kayo, magiging parang Diyos din kayo. Kaya nga po mga kapatid, sa pagkakaunawa ng mga unang tao, kapag kinain nila yun, magiging kapantay sila ng Diyos. Pero mga kapatid, alam natin ang demonyo ay tuso, kaya nga po sa kanyang pagsasalita, hindi halatain sa una ang kanyang sinabi, magiging parang Diyos din kayo. Kaya kapag po tayo nagsasalita ng ganoon, ay alam natin ang ibig sabihin. Yung parang, hindi talaga totoo. Parang lang. Kaya nga po, ang sabi sa mga unang tao, magiging parang Diyos din kayo. Hindi talaga tunay na Diyos, kundi parang Diyos lamang. Huwad na Diyos lamang. Sapagat ang ituturing nilang Diyos, hindi na ang ating Panginoon, kundi ang masusunod na ay ang kanilang sarili. Kaya nga po mga kapatid, naluko sila, nauto sila ng demonyo, sapagat naniwala sila doon sa sinabi ng demonyo na panlukso na sila magiging parang Diyos din. Kaya nga po alam natin sa kasalukuyan, kapag sinabing parang, hindi talaga totoo. Bakit? Kasi pagka sinabing ikaw ay maganda ka talaga. Kapag sinabing ikaw talagang sexy ka talaga. Kapag sinabing ikaw ay makinis ang iyong balat, makinis talaga ang iyong balat. Pero kapag sinabihan ka, parang maganda ka, napakapangit na salita yan. Kapag sinabihan ka, parang ang sexy mo ngayon, mapakapangit na salita yan. Kapag sinabihan ka, parang ang kinis-kinis mo ngayon, isa lang ang ibig sabihin nun, magaspang ang balat mo, lumba-lumba ka, pangit ka pa. Kaya kapag sinabi mong parang, hindi talaga totoo. Kaya nga po kapag ganoon, ay inuuto ka lamang ng iyong kausap. Kaya nga ang sabi sa atin, maging maingat tayo sa ating pagsalita. Bakit? Sapagat po pwede ng ating salita makasakit ng kalooban ng ating kapwa o kaya naman ang ating salita magdulot ng pagkakasala sa atin nang dahil sa ating kasinungalingan at sa ating pag-iwas sa pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po ang ating salita ay dapat na ginagamit ayon sa kabutihan. Kaya nga po yung santo na ating pinagdiriwang ngayon, si San Atanasio, ginamit niya ang kanyang salita upang nang sa gayon, ipagtanggol ang pananampalataya. Sapagat nung araw, may nagsasabi na si Jesus ay tao lamang, na siya hindi Diyos. Subalit alam natin sa ating pananampalataya, si Jesus, bagamat siya ay naging tao, nanatili ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga siya ay taong Diyos, sapagat siya ay naging tao, nakipamayan sa atin, kaya niyang ipamagitan ang kanyang Ama sa mga tao. Sapagat siya rin ay Diyos, sapagat hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, kaya niyang ipamagitan ang mga tao patungo sa Ama. Kaya nga siya ang perpekto na tagapamagitan sa pagitan ng Ama at ng mga taong nagkasala laban sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga po magpang ngayon,
may ibang mga sekta, may ibang mga reliyon, ito pa rin ang kanilang itinuturo na si Jesus ay tao lamang, na si Jesus ay hindi Diyos. Kaya kapag po ito pa rin ang naririnig natin, nalalaman natin, binabalik tanawan natin yung naging problema ng araw na kung saan ito'y napatunayang mali, ito'y napatunayang buwan. Kaya ito ang pinagtanggol ni San Atanasio sa pagdating pinangangaral niya, si Jesus, bagamat naging tao, nanatili ang kanyang pagka-Diyos. Si Jesus, bagamat siya Diyos, siya rin ay naging tao na katulad ng bawat isa sa atin. Ginamit niya ang kanyang salita upang nang sa gayon, mangaral ng kabutihan, mangaral ng katotohanan, at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kaya ito rin ang panawagan ng Diyos sa atin. Huwag natin gamitin ang ating salita para magkalat ng fake news. Huwag natin gamitin ang ating salita para sinain ang ating pananampalataya. Huwag natin gamitin ang ating salita para tayo makasakit ng kalooban ng ating kapwa. Huwag natin gamitin ang ating salita para tayo ay magdulot ng pagkakasala, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Bagkus gamitin natin ang ating salita ayon sa katotohanan, ayon sa kabutihan, patungo sa landas ng kabanalan. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na palaging umasa sa ating Panginoon upang maibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Inihatid sa atin ni Kristo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo sumasampalataya. Bunga ng pananampalataya ito, may pagtitiwala tayo magsumapusap na masalangit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanan ito. Sa bawat pananggita ng ating tututuon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kabuluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng pagbibigay ginhawang mga salita ng Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway magkamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay, wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Inialay namin ang aming mga panalangin sa pangalan niya, na nabubuhay ng gahari, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aayin ay maging kanulugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. At ang gaginawa ng Panginoon, ito sa iyong mga kamay. Sa
kapangyarihan at karangalan sa ikapangalan sa sa Ama namin nilikha, ngayong ginuginita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga ari sa iyo, at amin namang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng Obispong Banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. pinasa namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tuloy kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay ng totoong kuliran at pagiging masahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pamangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabalalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa oras ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco namin Papa at Irenis namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na mahal ang Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostolan ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lupa, para ng sa langit.
iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Oratio Imparata, paugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatapon ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Umilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ang manaming mapagmahal kay San Atanasio, naway aming maipahayagang pananampalataya matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong-nana upang kami laging buhayin at pagsandala ng pakikilabang na aming tinanggap sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Ave Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et sures fiebre, a te suspiramus, in hac lacrimarum vale, ea ego, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculus, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, os homies Sirium, ostende, o clemens, o divina, o dulcis Virgo Maria. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. mapagpalang Ama, kasiyan mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayaman sa pagmamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapasakit at pagmatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kalulatian sa langit. Iniling namin po sa kanan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalaki naman sa atin. Amen.